namin Diyos, maraming salamat po. Biyaya sa buhay namin. Sumasapit ang sandaling ito ng aming pagsamba. Pagkakataong lagi naming hinihintay, napakahalagang pananagutan namin habang kami ay nabubuhay na ikaw ay aming sambahin. Walhatiin ang banal mong pangalan. Salamat po sa kabila ng maraming kaligaligan, iba't ibang kapahamakan sa mundo ito. Iningatan mo kami, Ama. Hindi mo kami pinabayaan. Palwalhati naming narating ang aming pagsamba sa kabila po ng mga pagsubok, mga suliraning bumabagabag sa buhay namin. Salamat po. Hindi kami naigupo ng mga kalumbayan. Nananatili sa amin ang pananalig, ang pagkakilala, ang pananampalataya na pinagkaloob mo sa amin. Narito kaming magkakapatid mula sa iba't ibang dako ng mundo. Nangangayupa pa ang aming mga puso. Nanunumbalik kami sa iyo, Ama. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Tanggapin mo po kaming lahat. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba. Maahawa ka po aming Ama. Wala kang itatakwil sa amin. Lahat ng mga anak mong sumasamba ngayon, pagpalain mo ang aming mga kaluluwa. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat ng marami, Panginoon, sa pag-alalay mo sa amin, sa pagtulong mo sa amin araw-araw, sa pagpapalakas mo sa amin sa panahon ng mga pagsubok. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Kahabagan mo po, Panginoon, minsan pa. Matupad sa amin ang iyong pangako na kung saan kami nagkakatipon sa iyong pangalan. Turoon ka sa aming kalagitnaan. Kahabagan mo kaming lahat muling makatanggap ng ikalalakas ng aming pananampalataya. Ama, mamalagi kaming nakaunay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Panatilihin mo sa amin ang mga aral na itinuro ng iyong sugo na patuloy na sinasariwa sa amin sa ganitong pangapagsamba namin. Kaya tulungan mo po kami na sa ganitong mga pagsamba, sa pagkakataong itinuturo ang mga salita, kaabagan mong patuloy na sumampalataya kami. Higit sa lahat, patuloy na maibuhay po ng bawat isa sa amin. Nananalig kaming lubos, Ama. Mamamalagi ka sa aming kalagitnaan sa buong panahon ng aming pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Mga mahal na kapatid, pag-aaralan po natin ay bahagi ng leksyong inihahan ng kapatid Meral. Ang dalawang uri ng naging kaanib sa Iglesia ni Cristo na daratnan ni Cristo. Maliligtas at ang hindi. Alam po natin papalapit tayo ng papalapit sa araw na ating pinakaasam, araw ng pagpupo, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Alam din po natin ang Iglesia ni Cristo ang kaparaanan
upang ang tao ay maligtas sa parusa sa araw na iyon. Subalit hindi po sapat na tayo naging kaanib lamang sa Iglesia ni Cristo. Kundi kailangan po ay makarating ang bawat isa sa atin sa uri ng kaanib na maliligtas. Kaya sa leksyong ating pag-aaralan, na may pamagat na ang dalawang uri ng naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, na daratnan ni Cristo ang maliligtas at ang hindi, ay binibigyang diin na may mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na hindi maliligtas sa araw ng pag-uupo. Mahalap ka po kung gayon na pag-aralan at dapat nating suriin ating sarili kung tayo ay nasa uring maliligtas. Bakit? Sapagkat baka po buong akala natin ligtas tayo pagdating ng Panginoon Jesucristo. Gayong hindi pala. Baka buong kayabangan pa nating hinuhusgahan ang ating kapwa na hindi maliligtas. Tayo pala ang unang-unang nakahanay sa mga mapagpaimbabaw na tiyak na parurusahan. Paano po ipinakilala ni Kristo ang dalawang uri ng kanyang alipin na daratnan sa ikalawang pagparit? Ano po ang isang uri ng alipin? Sa Mateo 24:44 hanggang 47, patay po sa pahayag ng Panginoon Jesucristo, ang isa ay ang tapat at matalino. Yan ang isang uri ng alipin. Tapat at matalino. Paano ipinakilala ng Panginoon Jesucristo ang alipin tapat at matalino? Ang sabi niya, kapalad ang alipin yon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sa makatuwid, daratnan siya ng Panginoong Jesucristo aktibo. Daratnan siyang ginagawa yung ipinagagawa sa kanya. Lilinawin ito sa atin mamaya sa unahan ng ating pag-aaral. Alamin muna natin, alin naman ang isa pang uri ng alipin sa 48 hanggang 51, ayon sa pahayag ng Panginoong Jesucristo. Ito ang masamang alipin. Paano siya ipinakilala ng Panginoong Jesucristo? Sa anong kalagayan daratnan ng Panginoon ang masamang alipin? Wala sa gawaing ipinagagawa sa kanya. Sa makatwid, kabaliktaran ng tapat at matalino alipin. Daratnan ng Panginoon, ginagawa yung kanyang dapat gawin, yung ipinagagawa sa kanya. Ito namang masamang alipin, wala sa gawaing ipinagagawa sa kanya. Sa halip, ano ginagawa? Binubugbog ang kapwa niya alipin at nakikipag-inuman sa mga lasenggo. Bakit ganito ang kanyang ginagawa? Sapagkat ang akala niya, matatagalan pa ang pagbabalik ng Panginoon. Di ba, ganyan din ang isipan ng iba, mga kapatid natin. Kaya hindi sila naghahanda. Ano sinasabi nila? Matagal ko nang naririnig, yung araw ng paghuhukom na yan. Hanggang ngayon, wala pa naman. Akala nila magtatagal pa. Ano gagawin sa ganitong uri ng alipin? Buong higpit na parurusahan sa apoy. Yun yung nasa talatang 51. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang higpit. Sa makatwid, mga kapatid, ang dalawang uri ng naging Iglesia ni Cristo na daratnan ni Cristo. Pansinin ninyo, mga kapatid, hindi ito ngayon lang, kundi daratnan ni Cristo sa kanyang pagparito. Ang tapat na siyang maliligtas at ang masamang alipin na siyang parurusahan. Talagang mayroong Iglesia ni Cristo, daratnan ni Cristo, hindi maliligtas. Paano makikilala ang masamang alipin? Na ang sabi ay binubugbog ang kanyang kapwa alipin. Alamin natin yun, pag-aralan natin yun. Ano kahulugan ng sinabi ni Kristo? Na ang masamang alipin ay binugbog ang kanyang kapwa alipin. Sa Galatia 5:15, nangangagat ng kapatid.
nananakmal ng kapatid, nanglilipol ng kapatid. Ano katumbas nito? Nananakit ng kapatid. Nangangagat, hindi nananakit. Nananakmal, nanggigipit ng kapatid. Nanglilipol ng kapatid. Pumapatay ng kapatid. Yun ang lalong masama. Noon pa, ano ang ibinabala ng mga apostol na hindi dapat gawin ng sinumang kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ang sabi ni Apostol Pablo, kung kayo-kayo rin ang mga kakagatan at nangagsasakpalan, magsipag-ingat na kayo na baka kayo'y magaglipulan sa isa't isa. Tandaan natin mga kapatid, ang ganitong uri ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, nananakit, nanggigipit, aapi ng kapatid, higit sa lahat ay pumapatay ng kapatid, ayon sa Panginoong Jesucristo, ay mga aliping masama na parurusahan sa araw ng paghuhukom. Bakit ang ganitong gawa ay ikapapahamak sa araw ng pagparito ni Kristo? Ano po bang napakahalagang utos ang hindi natupad ng mga kapatid na ang sabi ng Biblia ay nagkakagatan at nagsasakpala? Sa Galatia 5:14, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Itong mahalagang utos na ito ng Biblia. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito natutupad ng mga magkakapatid sa iglesia na sila'y nagkakagatan at nagsasakmala. Kaya nga anong wag na wag natin gagawin sa kapatid? Sa unang Juan 3:11-12, ang sabi ni Apostol Juan, huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y sa dyablo, kaya pinatay ang kanyang kapatid. Sa mga kapatid, sino mang kaanib sa Iglesia ni Cristo na pumatay ng kapatid, siya'y sa dyablo, tulad ni Cain. Mga kapatid, maliligtas ba ang sa dyablo? Tulad ni Cain na pumatay ng kapatid? Ang ganitong uri ng kaanib sa Iglesia ni Cristo ay masamang alipin. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo ay buong higpit na parurusahan. Ano ba napakasamang nagagawa ng sino mang napupuot sa kapatid? Sa unang Juan 3:15, ang sabi ng apostol na si Juan, ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Hindi mo na kailangan pumatay ng literal para ituring kang mamamatay tao. Mapuot lang sa kapatid, mamamatay ka tao. Eh di lalo na kung talagang pumapatay ka ng kapwa. Lalo na kung kapatid ang iyong pinatay. Ano ba pa siya sa mamamatay tao? Sabi ni Apostol Juan, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Kung hindi magmamana ng buhay na walang hanggan, eh ano pa siya sa kanila? O hindi yung kaparusahan sa apoy. Dalawa lang naman yan, mga kapatid. Wala namang purgatorio sa Iglesia ni Cristo. Hindi po ba? Kaya suriin natin kung sa anong uring kapatid tayo kabila. Kung napupuo tayo sa ating kapatid at ginagawa natin ito ng masama, at kung inaakala nating matatagalan pa ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo na dahil dito hindi tayo naghahanda sa kanyang pagparito. Kung ganyan, gayon ay kabilang tayo sa kasamang alipin ng parurusahan sa pagparito ng Panginoon. Eh dapat tayong magbago kaagad, magsikap na mapabilang sa mga aliping mapalad kapag tapat at matalino. Ginagawa yung ipinagkatiwala sa kanya. Anong katapatan ng aliping mapalad na pamamanahan ni Kristo sa kanyang pagparito? Sa Mateo 24:45-46, pansinin po ninyo mga kapatid ang pahayag. Bakit itinuring na tapat ang aliping mapalad? Sapagkat ginawa niya ang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Kaya ano ang gantimpalang ipagkakaloob sa kanya ng Panginoon? Ayon sa talatang binasa natin sa unahan, sa kanya ipagkakatiwala ng Panginoon ang lahat niyang ari-arian. Sa makatwid, ang
pamamanahan ng Panginoon ay ang tapat na aliping tinupad ang tungkuling itiniwala sa Kanya. Di ba nakasulat sa Ecclesiastes 12:13? Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya tayo nanindigan sa pagsunod sa Diyos kahit sa harap ng mga banta at panggigipit. Ito ang buong katungkulan ng tao. Sundin ang mga kautusan ng dito tayo datnan ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang pagbabalik. Sumusunod sa mga utos ng Diyos para tayo maging mapalad. Ano pa ang tungkulin pananagutang tuparin ng lahat ng kaanib sa Iglesia hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa Roma 12:13. Sabi ng Apostol Pablo, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Paano yan? Ano natin magagawa? Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Ang sabi niya, pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Paano? Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang. Bakit naman may mga ministro at mga kapatid sa halip na mahalin, pahalagahan, tulungan ng mga kapatid, lalo na yung mga nangangailangan, tinuturing na kaaway at basura. Ginigipit, inaapi, tinutugis, pinapukulong, pinahihirapan. Sa makatwid, batay sa tunay na mga pangyayari ngayon sa loob ng Iglesia, sino ang mga aliping masama, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na parurusahan sa araw ng pag-uukom? Ang mga kapatid na patuloy na nang-aapi, nanggigipit at gumagawa ng kasamaan laban sa kakapatid sa Iglesia. Sa kabilang dako, sino ngayon ang mga tunay na tapat na alipin o mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na magmamana ng buhay na walang hanggan? Ang mga kaanib na matatag na naninindigan sa pagsunod sa Diyos, kahit sa harap ng mahigpit na pag-uusig at kahit pa sa harap ng banta at panganib sa buhay. Pinagmamalasakit nila ang kanilang mga kakapatid, lalo na ang mga kapatid na naging kapuspalan, naging biktima ng mga kawalang katarungan at pag-uusig. Ginagampanan nila ang kanilang mahalagang pananaw. Pagtunay na pag-ibig sa kapatid, pagtulong sa kanila sa panahon mga sila ang mga lingkod ng Diyos na mapapanan. Isang araw mula ngayon ay magmamana ng malwalhating buhay at pamumuhay doon sa bayan. Paano po kung nakakasagupa tayo ng mga tiisin at pag-usig? Lulupay-pay na po ba tayo? Hindi. Katulad ng mga unang Kristiyano na nakaranas ng napakahigpit na pag-uusig. Katulad din natin ngayon na nagdaranas din ng gayong mga pag-uusig. Pero sabi ni Apostol Pablo, ang sabi, magkabi-kabilay na nagigipit kami. Pero hindi kami nanghihinang. Nangatitilihan, katumbas lang ng parang natitigilan. Parang natutulala. Gayon may hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig. Gayon may hindi pinababayaan ang Diyos. Laging nakaalalay. Inilulog mo, gayon may hindi na nasisira. Hindi nasisiraan ng loob. Nakikipagbaka. Naninindigan. Ganyan ang marami sa inyo, mga kapatid, na nakaranas ng mahigpit na mga pag-uusig. May mga kasama tayo na iniwan ng sariling kapakanan, kanilang tahanan, mga mahal sa buhay. Lumipat ng malayong dako, ang iba'y ng ibang bansa para maingatan ang kanilang buhay at patuloy na maisagawa ang paglilingkod sa Diyos.
Yung iba'y nagtatago, nagtitiis ng maraming pag-asa'y lagi nasa Diyos. Bakit hindi nangihinangis o nanglulupaypay ang mga tapat na Iglesia ni Cristo kahit magdanas ng mga kagipitan at pag-uusig sa Job 4:6 sapagkat ang kanilang tiwala ay nasa Diyos. Kaya nga pagka mayroong lingkod ng Diyos na parang nangihina, nawawalan ng pag-asa, ano ang pinagugunita sa kanila? Hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala? At ang iyong pag-asa ay ang pagtatapat ng iyong mga lakad. Sa makatwid, anuman ang nararanasan sa buhay na ito, mga kabigatan sa buhay, nananatiling tiwala nila sa Diyos. Nananatili ang katapatan ng kanilang mga lakad. Nananatili sa katapatan ng pagsunod sa mga aral. Nahihirapan, nalulungkot, sa Diyos natin itinatagoy ang ating mga kaapitan, mga kalupaan. Sa Kanya natin isinusumbong mga kapaitan sa buhay. Lalo na sa ganito nating mga pagsamba. Sapagkat sa pagsamba, hindi pumapayag ang Diyos na hindi niya tayo pagpalain. Lalo na pag natanaw niya tayo mula sa langit na kanyang pinaroroonan. Pag nakita niya buong kababaang loob tayo pumaharap, sumasamba sa kanya, nabubuhay, matuwid. Opo, nagkukulang, nagkakamali. Pero alam ng Diyos na nagsisikap na matupad natin ang ating mga pananagutan ng pagsunod sa mga aral ng Diyos. Lagi siyang nakaantabay para tayo palakasin ang mga nangihin, aliwin ang mga nalulungkot, bigyan ng pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa, pagalingin ang mga may sakit, nasa ng ating mga suliranin, basahan ang bawat sambahay. Ganyan tayo ipinagmamalasakit ng Diyos. Kung mamamalagi tayo sa katapatan sa Kanya, higit sa lahat, anong magiging kapalaran natin kung magtatapat tayo hanggang sa wakas, sa kabila ng mga pagsubok. Sa Apokalipsis 2:10, ang sabi, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Doon nakatuon ang ating paningin. Yun ang ating pananalig. Kaya kahit tayo nahihirapan, kahit tayo nabibigatan, nagpapatuloy tayo para natin marating ang sandali na ating pinakaasam na ipagkaloob sa atin ng putong ng buhay, ang buhay na walang hanggan, para tayo ay makapanakay sa piling ng Diyos at ni Kristo magpakailan-kailan. Ito sana mga kapatid ang matupad sa buhay nating lahat. Huwag tayong bibitiw. Mamalagi tayo na ginagampanan ang mga pananagutan natin. Sinusunod ang mga aral ng Diyos para pagdating ni Kristo, datnan tayong nasa paggawa. Kasama tayo sa mga maliligtas para dalhin niya doon sa bayang banal. Tumayo kayo mga kapatid at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po Ama sa aming pagsamba ngayon. Muling nilinaw mo sa amin kung sino sa mga anak mo ang tiyak na maliligtas sa araw ng paghuhukom. Hindi sapat na kami maging kaanib sa iyong iglesia. Isang dakilang kapalaran nang tawagin mo kami sa loob ng iglesia. Pero meron kaming kailangang gawin. Meron kaming dapat may sa katuparan habang kami narito sa mundo't naglalakbay na kailangan naming magawa hanggang sa pagbabalik ng iyong bugtong na anak. Kailangan naming maging masunurin.
Kailangan naming tuparin ang iyong mga kautusan. Kailangan naming gampanan ang aming tungkulin. Ang pag-ibig sa kapatid, ang pagtulong, lalo na sa mga nangangailangan. Ang totoo, marami sa mga anak kong narito. Yan ang sinisikap sa buhay namin. Ito ang lagi naming sinisikap na masa iba sa katuparan, lalo na sa gipit na kalagayan namin, lalong mahayag ang pagmamahalan at pagmamalasaktan, ang pag-aalalayan, ang pagtutulungan upang lahat kami sama-samang makarating sa hangganan at magmana ng buhay na walang hanggan. Huwag mo kaming pababayaan, Ama. Hindi namin makakaya sa kanang aming mga sarili. Dumarating ang sandali, napapagod kami. Dumarating ang sandali sa buhay namin, dinadalaw kami ng panghihina dahil sa mga nararanasan sa buhay na ito. Lagi mo kaming palakasin, lalo na sa ganito naming mga pagsamba. Lagi mong ibuhos sa amin ang iyong banal na Espiritu. Kawagan mo bawat tahanan. Dalawin mo, Panginoon, at palakasin mo kaming lahat. Wala kang itatangi. Lahat ng dumadalo sa pagsamba, saan magdako ng mundo naroon. Maawa ka po. Ligirin mo ng iyong banal na kapangyarihan. Ipadama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Tulungan kaming lahat. Makasumpong ng kapayapaan. Magpatuloy kaming lahat. Matatag sa pakikipagbaka. Maingatan ang pananampalataya at maisulit namin sa araw ng pag-uwi. Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Patuloy mo kaming alalayan. Patuloy mo kaming palakasin. Patuloy mo kaming turuan kung anong dapat naming gawin. Matupad namin lagi ang itinuro mo sa amin, lalo na sa pag-iibigang magkakapatid. Manatili po kaming lahat sa iyong pagkalimut. Ama, hindi namin nalilimot inalangin ang naiwang pamilya ng kapatid na Iranyo Manan. Saan man sila naroon, ingatan mo. Pagkaloob ang kanilang pangangailangan. Kung nagkakasakit ang kateni, pagagalingin mo. Ang mga anak mong nagtitiis sa bilangguan, tulungan mong makalaya ng aming mga kapatid. Mga nangalat kung saan-saan napadaan. Alalahanin mo ang bawat sambahayan. Patuloy mong ingatan at ipagsanggalang, lalo na sa mga taong masama. Patuloy mong sagipin na kalagayan. Laging masumpungan ng iyong mga biyay. Lubos na pong aming pananalig, Ama. Sa aming pagsamba, muling binasbasan mo kaming magkakapatid. At sa dako pa roon ang aming pamumuhay, mamamalaging ikaw ang aming kasama't patnubay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.